Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sherwin Mendoza Morales, na kasalukuyang nag-aaral ng kolehiyo sa Paaralan ng Philippine Christian University o PCU. Nandito po ako upang ibahagi sa inyo ang aking natutunan ukol sa batas na Republic Act 1425 o mas kilala sa Rizal Law na ipinatupad ni Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Reolonda. Ang isa po sa ating dalawang katanungan na sasagutin ay magbigay ng isang kontrobersya na kinaharap ng Batas Rizal noong nasa proseso pa lang ito upang ipatupad. Ang kasagutan ko po diyan ay nagkaroon ng mainit na debate kung saan iba't ibang motibo at opinyon ang lumabas sa mga lider ng gobyerno sa kanilang adhikain na ipatupad ang batas na Republic Act 1425 o mas kilala sa Rizal Law. Noong 1994, inutusan ni Fidel B. Ramos ang Department Education, Culture and Sports na lubusang implementa ang Rizal Law matapos malaman na mayroon pa ring ibang paaralan ang hindi pinapatupad ang Rizal Law. Pangalawa naman nating katanungan na sasagutin ay hinggil sa kaugnayan at kahalagahan ni Rizal sa henerasyon ngayon na nagtatanong kung ang Kursong Rizal ay dapat pa bang ituro sa mga paaralan sa Pilipinas o hindi na. Ang kasagutan ko ay oo, dahil nakasaad din sa batas na ito na obligado ang mga bawat kolehiyo at unibersidad na magkaroon at magtago sa kanilang silid-aklatan na sapat na orihinal na sipi at makabagong bersyon ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Pati na rin ang kanyang talambuhay, isinusulong din ang pagsali ng mga ito sa Ingles at Tagalog o iba pang dayalekto at pag-iimprinta sa mababang halaga at pamamahagi ng libre sa mga mamamayang nais magbasa nito sa pamamagitan ng Purok Organization and Barrio Councils.